Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan ang message for today. Purihin, purihin, purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang ating Diyos na atin pong pinunta sa araw na ito. Amen? Magandang tanghali po sa ating lahat, sa mga nanunood po. Magandang tanghali, batiin natin ang ating katabi. Magandang tanghali, kapatid. Amen. Yung nakangiti naman. Magandang tanghali, kapatid. Magandang tanghali, kapatid. Amen. Glory to God. Magandang tanghali, Lord. Ngayon naman po, bago po tayo mag-proceed, kung may bago po tayo, dalhin po natin sa harapan para atin pong ma-welcome. Darating. Amen. Darating. Siguro naglalakad pa siya hanggang ngayon. Kaya naman, tuloy-tuloy muna tayo dahil ang ating oras ay naglalakad din. Kaya naman, kung sino po mga pinagpala ni Lord, taas nga po mga kamay ng mga pinagpala ni Lord. Amen! Amen! Talagang napakabuti ng ating Diyos. Amen? Sa oras lang na tayo po ay nandito ngayon, nakapaglaan tayo ng oras para sa Diyos, isa po itong pagpapala mula sa Diyos. Amen? Sa dami na pwedeng i-priority, pero si Lord ang inuna mo sa araw na ito. Amen? Amen! Talaga namang napakabuti ng ating Diyos. At ang unang-una pong mag-share ng kabutihan ni Lord sa kanyang buhay, Sister Irolyn Fran. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Nais ko lang ibigay ang mataas na papuri sa ating Diyos na buhay dahil granted po yung aking visa. Nag-exit po ako ng Macau. So, hindi na po nag-exit sa ibang bansa kasi yun lang po yung reason na Kaya binigyan na po ako ng immigration ng 1 year only na visa para maging 2 years. To God be the glory. Thank you, Lord. Amen. Maraming salamat sa Lord. Talaga namang, Sister, congratulations dahil ikay magtatagal pa dito sa Hong Kong. Amen. Amen. So next po na magpapatutuo, Sister Rio Ocasio. Isang papurit po salamat sa asing Diyos na buhay, sa lahat ng blessings na natanggap ko po at sa aking family. At salamat po sa divine protection po sa aking family nagkaroon po ng Typhoon Among. Kasi taga Pangasinan po ako. Pero salamat sa Diyos kasi ang Western, hindi ko po talaga nakita ko po yung nangyari sa mga bahay po nila. I feel sad for them. So salamat sa divine protection ni Lord kasi doon po banda ho sa amin, hindi ho talaga siya walang natumbang puno, yung lakas po ng hangin, yun po napakabuti ni Lord kasi Pangasinan po, di po ba? Ang ibang parte, signal number 4, ang sa amin, signal number 2 lang po. Pero magkakalapit lang po siya, salamat sa divine protection niya. At tapos yung baha na po yung ibang bayan po ng Pangasinan, pero sa amin, salamat sa Diyos, kasi po yung mga kapatid ko, nasa gilid po sila ng ilog, pero yung ilog na po yun is wala pong tubig kung walang irrigation. Parang daanan lang po ng irrigation po yun. Pero umaapaw po yun talaga pag ulan ng ulan, at pag nag-ano po sila ng dam po, salamat sa Diyos kasi sa gilid lang po yung mga bahay ng mga kapatid ko. Umapaw daw po pero hindi po pumasok po sa mga bahay po nila. Salamat sa Diyos sa divine protection po niya. At sa mga sa bukid, hindi din po binaha kasi kikita ko po sa TV o sa Facebook, ang baha po ng mga palayan ng mga kapatid po nating magsasaka. Napakasakit pong yun. Kasi as magsasaka po, pera po ang gastos, gastos na pagod na po yan. So I feel sorry for them. At I pray for them na Lord, hipuin ni Lord na bigyan sila ng comfort at bigyan po sila ng pag-asa. So, thank you, Yahweh. Thank you, Jesus. At salamat din po sa 2 months na po ko kay Amo. Yung pinangako ni Amo sa akin na bibigay niya monthly, dinagdag po niya sa sahod ko. Salamat, O Lord. Kasi yung sahod ko po dati sa dating amo ko, parang ganun din po kasama ang food allowance ko ngayon. So, thank you, Yahweh, sa iyong papurit po. Salamat. At salamat po sa nakalipas po na buwan.
for another gift of life para po sa akin. Thank you sa good health at salamat po sa paggabay. Thank you po. Sa sayong papuri to God be the glory. Amen. 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 Maraming salamat sa Lord na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, grabe talaga yung bagyo na subalanta sa atin sa Pilipinas. Ano ho? Pero sa kabila ng mga ganong pangyayari, parang yung way ni Lord is parang ina-allow niya tayo na lumapit sa Kanya. Amen? Magiging isa tayong testimony, like ni sister, na kahit sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sa kabila ng mga nangyari doon sa lugar nila, is talaga namang nandun pa rin yung pagpipraise niya kay Lord. Pagti-thank you niya kay Lord na no matter what happened, si Lord talaga ang bahala sa lahat. Amen? Kaya wala kang dapat ipag-alala dahil kasama mo si Lord. Amen? Amen. Next na magpapatutuo, Sister Lisa. Lisa. Thank you, Lord. Thank you, Yahweh El Shaddai. Magandang hapon po sa ating lahat. 3 biyernes po akong hindi naka-attend ng gawain. Talagang walang day off dahil nga hindi inaasahan biglang emergency dinala sa Amerika ang aming among lalaki. And today ay kanyang operasyon. At tapos talagang naka-schedule na mag-off ako today. Pero biglang may message sa maaga ang aming secretary na you have to work. So sabi ko, Lord, kailangan ko umattend ng gawain at nang makapagsimba ngayong umaga ay pagkaloob mo po. Ang amin pong isang kasama na kailangang pumunta din ng Amerika ngayon ay nag-grant ang visa, US visa ngayong umaga. Kaya ang nag-message agad ang secretary na visa granted, so you can go out for holiday for half day. So sabi ko, Lord, thank you, kasi kailangan ko ring mag-send ng prayer request for my boss as kay sir na operasyon, maging matagumpay ang operasyon niya ngayon sa Minnesota. And at the same time, sabi ko, Lord, ipagalaw mo kasi maliligo pa ako, marami pa akong gagawin, magpapainom pa ako ng mga gamot sa aso. So, noong nagmamadali na ako, bihis na ako, talagang lumabas na ako ng bahay, nag-alok ang driver ni boss, ihahatid na kita. Ihahatid kita sa church para lang maka-attend ka ng gawain mo. So, Lord, talagang ang papurit pa sa salamat po ay sa inyo ay binabalik ko. Salamat po. Amen. Amen. Napakabuti ng ating Diyos. 3 Friday na hindi siya nag-day off dahil may nangyari doon sa amo niya at yung kasama niya ay naka-approve na yung visa, kaya naman siya ilakalabas ngayon. At hindi lang basta-basta nakalabas, hinatid pa siya ng driver. Napakabuti ng ating Diyos. Espesyal na espesyal tayo sa Diyos. Amen? Kaya naman, mga kapatid, tayo na po ay tumayo na. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mabuting balita na ihahayag po ng ating kapatid, ating poging preacher, Brother Bay Gonzales. At sasamahan po tayo ng ating spiritual frontliners, our El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa pambungad na panalangin, tayo naman po ay pangungunahan ni Sister Irolyn Fran. Oh, we praise you. We worship you, Lord Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Panginoon, salamat po sa hiram na buhay na ipinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman, narito kami, nagpapakumbaba, humihingi ng habag at tulong mo. Patawarin kami sa lahat ng aming mga kasalanan, mula sa isip, salita at sa gawa. Upang sa aming pagpupuri ay malinis kaming humarap sa iyo at tumawag ng Ama. Pagpalain mo, O Diyos, ang mabuting balita na mapapakinggan namin, na magrima sa aming puso't isipan, na aming espiritual na aming kakainin, O Lord Jesus, ay magbigay sa amin ng kalakasan, kalusugan ng aming pangangatawan, upang hindi kami manghina, bagkos ang aming pananampalataya ay punong-puno ng pag-asa. Pagpalain mo, Panginoon, na siyang maghahayag ng mabuting balita si Brother Bay Gonzales. Pahiran mo siya, Panginoon, ng banal na langis ang kanyang mga labi, upang lahat ng kanyang sasabihin ay ang tanging salita mo lang ang siyang mahayag. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga dumalo sa araw na ito at mga nakikinig
at mga nanonood sa sumandaling ito. Touch them, O Lord Jesus. Touch them, O Lord. Ganon din po ang aming mga pamilya sa bansang Pilipinas at saan dako man sila naroon. Kung paano kami pinagpapala, O Diyos, ay ganon din po sila. Pagbalain mo, Panginoon, ang mga papurit awiting nilaan namin sa iyo sa araw na ito at makarating sa iyong luglukan, sa iyong kataas-taasang trono na at maibuhos ang masaganang pagpapala ang inilaan mo sa bawat isa sa naririto. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Inaangkin namin ang matagumpay sa buong maghapon ng iyong gawain. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. And all the time, God is good. Amen. Malakas na pupuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Sige, ibigay mo ang pinaka-the best sa ating Diyos. Yaman lang na tayo'y malakas at masigla. Di po ba? Siya lang Amen. po ang nakapagbibigay nun. Amen? Amen. Lord to God. Hallelujah. Mga patigtas natin ang ating mga kamay. We praise you, Lord Jesus. Welcome, Holy Spirit, to Lord God. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you praise. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Purihin natin ang Diyos na buhay. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos? Amen. Glory to God. Hallelujah. Ayon sa awit 98 verse 4, magkaingay ng may galak, yaong lahat sa daigdig. Si Yawa ay buong galak na purihin sa pag-awit. Amen? Amen. Mga kapatid, samahan niyo kami sa aming pag-awit at pagsayaw sa ating Diyos na buhay. Amen? Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise niyo po. Malakas na malakpak sa ating Diyos na Amen. buhay. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Masaya po ba kayo? Amen. Amen. Tunay po na napakasaya po magbigay ng papuri sa ating Diyos. Amen. 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 May isang pabayan ng Diyos. Sumigaw. Sumigaw. Sa galak. Yes. Sa galak. Yes. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Patuloy tayo magpuri sa Diyos. Sabi nga po sa aklat mo ng mga Diyos, chapter 1, verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man mapunta. Amen? Amen. Niwala po ba kayo na kasama po natin ang Diyos? Amen. Patuloy tayong sumamba sa ating Diyos. Hallelujah. Taas mo ating mga kamay sa ating Diyos. Patuloy tayong dumulog sa harapan ng Diyos. Patuloy tayong lumapit sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano pong kabigat po ang ating problema, gaano man pong kalaki ang ating problema, tandaan po natin na lagi po andyan ng Diyos upang Amen. magtumulong po sa atin. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Basta ikaw, O Diyos, sa Panginoon. Ikaw, Diyos. Itangin ka, Panginoon. Hallelujah. Tangin ka. Ang siyang nagbibigay sigla sa aking buhay.
praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcasts on the knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Glorify your name, O Lord. Pinupuri ka namin, pinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Through the years you made it clear that the time when Christ was near. To the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Tunay po ang pangako mo sa Biblia, sa John 11:25, ang nananalig sa iyo, kahit siya'y mamatay, muli mo siyang bubuhayin sa huling araw. Ganon kadakila ang Diyos na ating pinupuri at sinasamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Muli, Lord, narito muli ang mga Friday group, yung mga anak na tuwing day off nila ng International Friday, narito sila, inuuna kanila bago ang kanilang ibang mga lakad. Pagpalain mo po ang kanilang mga personal na intensyon, pagpalain mo po ang kanilang mga kahilingan para sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo rin ang iyong lingkod na mendaluyan ng iyong mga salita.
i-bless mo ang Impapawid, ganoon din po ang Facebook page at YouTube. Lahat na makapanood nito ay mapagpala mo rin. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito in the name of the Father, the Son, in the Holy Spirit. Amen and amen. Purihin si Yahweh El Shaddai. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagkatunda. Nagagalak ang aking espiritu. si Kristo ay narito na, di na naiwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, Tanging Lakas at pag-asa. naririto sa tuwina. Nakahandang tulungan ka. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Amen. Hallelujah. Sabihin nyo, hallelujah. Yeah. Hallelujah! Praise the name of the Lord. God is alive. Yes. Ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat. So, sa araw nito, araw ng Biyernes, ang ating pong aralin o ating pagninilayan, yung sinabi ng Panginoon sa do what I say, you will live. Ha? Pag ginawa mo yung sinabi ng Diyos, mabubuhay ka. Pag sinuway mo ang kanyang utos, mamamatay ka. No? Hindi po nananakot ang Diyos eh. Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal, Diyos na mapagpatawad, pero at the end of your life, mamimili ka kung ano ang gusto mo, sa langit o sa impyerno. Yung sinabi ko kanina, sa John 11:25, ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, muli ko siyang bubuhayin
sa huling araw. No? Dito natin pagninilayan our reading taken from the book of Proverbs, chapter 7, verse 2 up to 3. Do what I say and you will live. Be as careful to follow my teaching as you are to protect your eyes. Sa verse 3, keep my teaching with you all the time. Write it on your heart. Sa atin pong sariling wika, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko, pahalagahan parang mahal mong pananaw. Ito, itali mo sa iyong mga kamay, ay sisikapin mong matanim sa iyong isipan. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang buhay ko kay Kristo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord! Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Maganda. Paganda ng paganda. Talaga? Pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya ng buhay ko. Paangat ng paangat. Talaga, Payaman ng payaman. Payaman! Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Maganda ng maganda. Paganda ng paganda. Talaga? Pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat. Payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Maganda ng maganda. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Paangat ng paangat, payaman ng payaman, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Amen! Kailangan positive tayo lagi. Amen. Think positive. Amen. Paganda ng paganda. Payaman ng payaman. Paangat ng paangat. Pasaya ng pasaya. Amen. Saan ka pa? Hindi naranasan yan ng mga taong walang koneksyon sa Diyos. Amen? Amen.
Okay, magsiupo na po tayo bago tayo tumuloy sa ating pagninilay. Bukas po, inimbitahan po kayo ng 35 years anniversary ng Saturday Group sa Saicong. Yung gustong pumunta doon, sumakay lang po kayo ng MTR, Hanghaw. Pagkatapos, akyat kayo sa istasyon ng tren Hanghaw. Tapos, sumakay kayo ng 101 minibus. Dadali na kayo niyan sa Saicong. At yung ating choir dito, dinala ng kanyang employer, sabi niya, nanonood daw sila sa bansang Grace. Nandun sila ngayon. At saka yung Australia group, nanonood din si Brother Lito Miranda sa Australia. Around the world, alam niyo po, ang ating live ay hindi po dito lang sa Hong Kong. Anywhere, everywhere na may internet, napapanood tayo sa buong mundo. Okay? So, anong sinabi ng ating binasa? Do what I see, you will live. Ang paghaba ng buhay ng tao, doon sa mga tao, sabi dito, ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ka ng matagal. Alam niyo ba, ang paghaba ng buhay ng tao, anong utos ng Panginoon? Sino nagpapaiksi sa buhay ng tao? Tao rin. Life is what you make it, the choice is yours. Bakit yung iba ay nagkasakit? Inabuso nila ang kanilang katawan. Yung iba naman, bakit naghirap? Sa halip na payaman ng payaman, pautang ng pautang. Kasi, hindi mo sinusunod yung utos ng Diyos. So ano ang sinasabi dito sa Bible? Para humaba at tumagal ang iyong buhay dito sa lupa, ay dapat gawin mo, do what I say. My people perish because of lack of wisdom and knowledge. Sabi ni Lord, nasisira ang aking bayan dahil sa kamangmangan ng aking mga salita. At sa ating binasa, sabi ni Yahweh, ito'y itali mo sa iyong kamay. Alam mo ba ang mga bata sa Europe, sa iba't ibang mga bansa? Pati nga aso Pag nawala yun, hindi mawawala yun kasi may nakatali sa kanila. Nung nandun ako sa Israel, sa Japan, may nakatali sa kanilang liig o dito sa kamay. Pag nawala yung bata, pag nakuha nandun, may telepono, tawagan natin. Amen? Bakit kailangan itali yon? Para hindi makalimutan. Sa batas ng mga Hudyo, dito sa noo nilalagay yung Word of God. Mayroon tinatawag tayong everyday daily bread. May tinatawag pa tayo doon kung gusto mo lumago sa buhay espiritual, magkaroon ka ng thought of the day. Magbasa ka ng isang verse at sabi mo, Lord, turuan mo ako na may sa buhay ito. Wala pong mangyayari sa buhay ng tao kung ayaw niya sundin ang sinabi ng Diyos. Sabi ng Panginoon, makipot ang daan patungo sa kaharian ng Diyos at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. Ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinadaraanan ng marami. For example, ilang libo sa Hong Kong ang nagde-day off ng Friday. Pero hindi mo ba napansin, Panginoon, salamat, nakilala kita. Dati, Lord, wala akong pananabik sa iyong salita. Dati, Lord, wala akong pagkagutom at pagkauhaw sa iyong mga salita. Pero, Lord, I promise to do my best na tuwing ako mag-day off, uunahin kita. Pag yan ang pinangako mo, kapatid,
Yung inawit nila kanina, basta't ikaw. Basta't ikaw. Basta't ikaw, Jesus ang kasama. Paborito ko yung awitin na yun eh. Napakasarap magpuri sa kandungan mo. Wala ka nang hanapin pa. Ha? Anong pamagat ang pangatan? Basta't ikaw. Lord, basta't ikaw kasama ko, iwanan man ako ng mga kaibigan ko, iwanan man ako ng asawa ko, ng boyfriend ko, o sino pa man. Basta't ikaw kasama ko, Lord. Wala na akong hahanap-hanapin pa. Yung pagkuhan nyo dito, napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng, ano pa? Nais ng puso mo'y matatagpuan sa'yo. No? Kaya nung makilala ko si Lord 1985, sabi ko, Lord, ikaw na ang aking best friend, kaibigan. Kaya nagkaroon ako ng programa noon ng 9 years sa Pilipinas, sa DWXI. Ang pamagat ng programa ko noon ay Jesus, my friend. You know, my friend? Jesus. Hindi ka malulungkot pag si Jesus ang kaibigan mo. Yung kaibigan mo, pag wala kang pera, hindi mo na makikita yan eh. Yung kaibigan mo, mabuti lang yan pag meron ka, pag may sakit ka. Si Job nga, asawa na ni Job, nagsabi, sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Si Jesus hindi. Iwanan ka man ang lahat, si Jesus hindi kanya iiwanan. Siya po ang mabuti at matapat na kaibigan, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen? Okay. Sa ating pagninilay, do what I see you will live, the Bible verse most closely related to, do you want I see, and you will live. In Luke 10:28, in this verse, Jesus tell a lawyer who asks how to inherit eternal life. You have answered correctly, do this and you will live. Sipin mo, may nagtanong sa Panginoon, anong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Di ba 10 utos? May nagtanong doon sa Panginoon, Iskriba at Pariseo, anong gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Binigyan sila ng instruction ni Lord. May nakita ka doon. Binugbog na matulisan. Halos mamatay na. Tinulungan siya ng Samaritano. Pero ang mga Hudyo, na kapwa niya Hudyo, umiwas. At nagsabi lang, kawawa naman. Tapos sinabi ng Panginoon, sino sa kanilang dalawa ang gumawa ng mabuti? Sabi ng nagtanong, yung Samaritano. Sabi ni Lord, gawin mo yung ginawa niya at mabubuhay ka. Do. Gawin mo yung sinabi ng Panginoon. Sabi dito, gawin mo at mabubuhay ka. So dito, brothers and sisters, yung Luke 10:28, do this and you will be live. This highlights the importance of putting faith in action and obeying God's command for spiritual life. Binigyan ng Panginoon ng kahalagahan. Sabi niya, dito ang pinaka-importante, yung pananampalatayang may aksyon, hindi yung patay na pananampalataya. Lahat ng walang ginawa, kahit naawa ka, nahabag at hindi ka kumilos, hindi ka gumawa, patay po lahat yan. Prayer without action is dead. Love without action is dead. Faith without action is dead. Pero sinabi ni Lord, gusto mo mabuhay, gayahin mo ang Good Samaritan. Alam mo, God is good.
All the time. And tao, gumawa lang ng mabuti, isang bisis, sisumbat pa. Amen po ba? Ang Diyos hindi. Basta gumawa lang siya na gumawa ng mabuti. Because God is good. Amen? Ang sino mang gumawa ng mabuti, gumagawa ng kabutihan, iyan ang mga anak ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Ako naiinis talaga yung mga taong gumagawa ng mabuti tapos may nakasunod na camera tapos kinabukasan ipopost. Wala ka ng gantimpala, dong, day. Ginagamit ko, Brad, yan sa aking vlog. I-separate mo yung vlog mo. Pwede ka namang gumawa ng mga bagay na para sa vlog eh. Pero yung palagi na lang ginagawa mo para magkaroon ka ng ng viewer, ma-viral ka, pagdating ng panahon, wala ka nang makukuhang reward. Ano sabi ni Lord? Bayad ka na. Bakit? Nagkubra ka na ng iyong Amen? Amen po ba? Ngayon, pag may ginawa kang mabuti na walang nakakaalam, na lihim, huwag ka malungkot dahil ang Diyos hindi bulag. Ang Diyos nakikita niya ang lahat ng iyong mga ginagawa. Amen? Okay, yan po. And number 1, action and obedience. Yan. Ayaw ni Lord ng bagay na puro pangako. Tingnan ninyo. Pag malapit ng eleksyon, ang daming gumagawa ng mabuti, daming nangangako. After election, nasaan yung mga pangako nila? Amen? So, ang sabi po dito, action and obedience, this verse emphasizes that true faith isn't just intellectual assent, but also involve putting that belief into practice through obedience to God's Word. So kung mapapansin po ninyo, ang totoong pananampalataya ay mayroon involved po dito yung putting that belief into practice through obedience in God's Word. Obedience is better than sacrifice. Amen? Ngayon, kung ipagpapatuloy natin yung sinabi ni Lord, makikita mo ito sa mukha ng mundo. Ang mundo kasi may mukha yan eh. Nakilala tayo sa El Shaddai sa gawain na ito dahil mayroon tayong tatak. Anong tatak natin? Siksik, liglig, o maapaw. Kaya pag mayroon kang anak ni El Shaddai na naghihikahos, hindi totoong anak ni El Shaddai yan. Hindi yan nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Pero yung totoong nagsasabuhay ng Diyos, kahit kailan, sabi ni Brother Mike, sa gitna ng kawalan, hindi ka mawawalan. Bakit lang amen? Ang mga anak ni El Shaddai, let us say amen. Anong ibig sabihin ron? Sa gitna ng kawalan, di ka mawawalan. Bakit? God will provide. Anytime mayroong crisis, don't worry. The time of crisis, always Christ is the answer. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba?
Ano mang pangyayari sa mundo. Naalala ko noon, sabi ni Brother Mike, ano nangyari dyan sa mga department store? Noong year 2000, yung Waitoke. Kahit mga pastor, nagpanik. Ha? May mangyayari na sa buong mundo. Brother Bay, ma-assign ka sa Hong Kong year 2000. Alam niyo ba yung year 2000 akong pinadala dito? Ako ang magsiselebrate ng Waitoke dito. Ha? Sabi ng mga disciple, Brother Bay, magpaalam ka na sa pamilya mo, baka hindi ka na makauwi, baka magunaw ng mundo. Yung iba mga pastor, naghukay na ng mga kwan doon sa bundok, nagdala ng mga dilata. Dahil mawawasak na daw ang mundo. Tapos, sabi ni Brother Mike, ako ang duty noon, ano nangyari dyan? Kaya sinuspindi ni Brother Mike yung pastor na nagtuturo na natatakot yung mga membro ng El Shaddai. Sabi ni Brother Mike, hindi yan ating papel. Bakit? Wala na siya. Nung time na yon, nung malaman niya na yon, elder yon. Nagtayo siya sa sarili ng kanyang ministry. Kasi ang kanyang turo nakakatakot. End of the day na. Sabi ni Brother Mike, sabihin mo, bye sa mga tao, huwag sila magpanik. Sabi ng isa, Brother Mike, nagpapanik sila, nagpapanik buying. Bakit? May babaying ba kayo? Kasi natatakot sila. Tapos ang matindi nung sinabi ni Brother Mike, halimbawa may mangyayari itong year 2000, magunaw man ang mundo. Sabi ni Brother, may magagawa ka ba? Matulog kayo na mahimbing. Pagdating ko dito, naalala ko noon ang opisina dyan pa sa Causeway Bay, sa building dyan, year 2000. Sabi ng mga workers, kasi dumating ako 29, 30, papasok na yung year 2000, 1999, tapos, ang, na yun, December 29 din ako dumating. Nung gabing yon, sabi ng mga workers, Brother Bay, anong ihanda natin? Baka may mangyayari na sa mundo. Sabi ko, bakit kayo nabagabag? Bakit kayo nababalisa? Brother Bay, huwag tayong matulog. Sabi ko, hindi. Matutulog ako. Bahala kayo dyan kung anong gawin ninyo. Lahat ng tao nung year 2000 sa Waitoke na yon, walang natutulog. Tiningnan nila. Kasi may mangyayari daw. Ako tulog na tulog doon sa kwarto. Sabi ko, Panginoon, pag may mangyayari, pakigising na lang sa mga anghel mo, Lord. Mayroon akong kapayapaan, mayroon akong peace of mind. Bakit? Sa mundong ito, pagkasama mo si Kristo, don't worry, be happy. Your miracle is on the way. Amen? Pag-ihi ko ng alas 2, sus. Sabi ko, ano nangyari? Napanood niyo sa TV? Sabi ng isang bisa, wa man nangyari, Rod. Kayo kasi nababalisa kayo. Our God is a big God. Everything is under control by the power of our God. Amen po ba? Sabi ko, sister, tingnan mo doon sa YouTube. Ang kamay ng Diyos ganito. Ang mundo, hawak niya. Yung bilog. Tapos hawak lang ng kamay ng Diyos yung mundo. Bakit ka natatakot? Sabi nga ng Pangilanggam, tao, masdan mo ang mga langgam. Yung mga langgam, hindi natatakot No? Ikaw pa? Amen? Yun. Basta sumunod ka lang sa Panginoon, kahit ano mangyari sa mundo, hindi ka mamamatay, mabubuhay ka, ililigtas ka ni Yahweh El Shaddai. Woo! Amen!
Ha? Simple lang ang buhay, pinahihirap mo eh. Ha? Ang sarap mabuhay sa mundo, pinahihirap ng tao. Ha? Totoo lang. Bakit naghihirap ang mundo? Kasi ang investment ngayon ng mundo, wala para mabuhay ang tao. Lahat ng investment ngayon ng buong mundo, ang mga bansa naptuon sa armament. Ha? May isang, kuwan nga, napanood ko sa YouTube, isang eroplanong pandigma, mahigit 4 na bilyong dolyar ang halaga. Yung pinakabago ngayon, high-tech. Na? Ano ba purpose mo doon? Yung ginawa mong nuclear na yan, ano yan, pampakain sa tao? Ha? Mamamatay. Ang investment ng mundo ngayon, kamatayan ang kwan. Tayo, nag-i-invest tayo, ipinangangaral natin ang mabuting balita ng sino makinig nito ay mabubuhay magpakailanman. Amen? No fear. Huwag ka matakot. Kung ano mangyari? Matagal na yung gira sa Ukraine. Agos magkaubusan na sila doon. Problema nila yun. Ikaw nakatulong dyan, sundin mo yung trabaho mo. Amen? Life is what you make it. Pag ikaw ay kumakain ng saging, just to appreciate God, thank you Lord, salamat sa Diyos, may saging akong kinakain. O yun. Pag nag-inom ka ng kaping barako, ay thank you Lord, salamat, may kaping tumubo dahil sa iyo Lord. Amen? Alam mo yung pinakamaliit na bagay na pinasalamatan mo ang Diyos, doon natutuwa ang ating Panginoong Diyos. Amen? Woo! Okay, number 2. Ulitin ko number 2. Do this in your will life. Do this in your will life. This phrase is repeated in various form throughout the gospel and highlights to connection between obedience and promise of eternal life. Ayan na. Ang pinangako sa atin ng Diyos ay eternal life. Everlasting life. Walang katapusang buhay. Walang katapusang kaligayahan. Anong sinabi ng 1 John chapter 2 verse 17? Umpisa natin sa verse 16 o 15. 1 John chapter 2 verse 15, 16 o 17. Huwag ninyong pakaibigin ang sanlibutan o ang mga bagay dito sa sanlibutan. Sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay siyang nakapupukaw sa pita ng laman at ito ang nakatatukso sa paningin ng tao at ito ang kinahumalingan ng tao. Sa verse 17, mapaparam ang sanlibutan. Lahat ng kinahumalingan ng tao sa sanlibutan, mapaparam, mawawala. Pero ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Amen? Amen po ba? Alam niyo, nakita niyo mga infrastructure yan. Yung mga building, nagsitaasan, lahat. Alam mo, sinabi ni Lord, ito lang yung, nung pumunta ako sa Israel, sabi, kaya sa Israel, kunti lang ang building na matataas. Sila doon. Simple lang ang mga bahay. Pero malalim ang hukay. Kasi may mga bunker sila lahat. Doon sila nag-invest pababa eh. Hindi sila yung nag-invest pataas. Sabi sa akin, alam mo, Brother Bay, pag dito ka sa promised land, sa lupang pangako,
Ha? Wala ka nang hanapin pa na makuan mo yung peace of mind, joy. Pag nakita mo yung, sabi ko, why puro naman bato itong Israel na ikot ko doon, bakit napakayaman itong mga Hudyo na ito? Ha? Bakit? Ang bansa nila napakaliit lang. Yung north, papunta ka sa Jerusalem, at papunta ka ang north, papunta kang Nazareth, parting north, Galilee, Caesarea, papunta ka doon. Sa south, papunta ka naman dito sa Bethlehem, papunta ka sa Jerusalem. Isipin mo, maiikot mo lang akong ilang Sa Pilipinas, 7,641 island. No? Tingnan mo kung gaano ka-bless yung bansa natin. No? Pero doon, ang nakita ko doon, sabi niya, ganito yan, Brother Bay. Kasi dumating ako sa Israel, yung anniversary ng El Shaddai, linggo, ay nandoon lahat ng mga tao sa templo, naghahandog sa templo, yung mga mayayaman. Kaya tintindihan mo yung kalangitan. Bakit yung mga giant, sunod-sunod ang dating? Hindi lang maliit na aeroplano, yung mga jumbo na galing sa iba't ibang mga bansa. Bakit ganon? Sabi niya, Brother Bay, nakita mo yung mga tinapay? Tag-isang dipa. Yan ang mga tinapay na walang libadura. Kasi mayroong okasyon ngayon. Sabi ko, anong okasyon ngayon dito? Hindi mo ba alam na piyesta ng Paskwa, siniselebrate ng lahat ng mga Hudyo sa buong mundo, umuwi sila taon-taon tuwing piyesta ng Paskwa upang maghandog kay Yahweh, ang Diyos ni Abraham, ang El Shaddai. Alam niyo ba ang kahulugan ng Diyos natin? El Shaddai, 4 ang pangalan niya. Ang kahulugan, El Shaddai, the most powerful name of God. Kaya pag inawit, age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai. Okay. Sabi niya, ito pa, Brother Bay. Kasi ang kausap ko doon, spiritual director natin na 80 anyos na. Doon na siya tumanda sa Israel. Siya ang tourist guide ng mga pilgrimage doon. Sabi niya, alam mo, Brother Bay, ito, paliwanag ko sa iyo. Ang may kontrol ng ekonomiya at pinakamayayamang tao sa buong mundo ay mga Hudyo. Yung mga Amerika, Europe, lahat ng bansa sa buong mundo, ang nagkokontrol po yung mga American Jews, Canadian Jews, at saka European. Sabi niya, isipin mo yung taon-taon umuwi sila. At yung 10% nila, yung ikapo nila, dinadala nila sa templo. At yung ilang bahagi ng kayamanan nila, binibigay nila sa gobyerno. Kaya walang corruption dito. Napakayaman talaga ang Israel. Kaya ang Israel, kahit ano pang gera, panahon pa ni Gulayat hanggang ngayon, gera sa kanila. Lahat ng tao nakikita ko doon, babae, lalaki, may mga Armalite, may mga M14 na hawak, ang mga sundalo sila lahat. At lahat ng bahay, mayroong tunnel. Tapos sabi sa akin, pag tunog ng sirena, Brother Bay, takbo ka kaagad doon sa sa bomb shield. Kahit isang linggong putukan yan, may pagkain doon, may kape doon, lahat, tubig, lahat, preparado lahat yan. Ganito ba? Sabi niya, ito na. Sabi ni Father, kaya itong bansang ito, nagbibigay ng paggalang at pagsunod ang mga Hudyo. Umuwi, ay makita mo kapatid, magdamag yung biyahe ng mga higanting mga eroplano galing sa Europe, galing sa iba't ibang bansa, para sila ay mag-celebrate lang ng piyesta ng Pasko. Ang piyesta ng Pasko sa kanila
ay celebration ng kanilang kalayaan sa Egypt. Parang sa atin yung Independence Day, yung June. Sabi ko, ganun ba? Ito na. Sabi niya, bukas, Brother Bay, magdasal tayo doon sa Wailing Wall. Kailang bawal doon, Brother Bay, kasi nandyan yung mga rabay lahat. Ay, nakasuot sila ng mga itim. Ako naman, gusto ko makakuan, hindi ka pwede magdasal doon kasi walang ordinaryong tao doon, puro mga rabay, mga tagapagturo, mga obispo nila. Sabi ng isa, huwag ka mag-alala, may kaibigan ako doon. Magsuot ka ng cap na parang obispo ka. Tapos ang jacket mo itim. Pasok ako doon, may suot ako dito ng mga rabay. Tapos, pinakinggan ko yung mga dasal nila. No? Aba, umaawit lahat. Para mga ibon. Bilang pasasalamat kay Yahweh. Ay, Diyos ko, mga kapatid. Sa lahat yata ng lugar na, kung ako yun ang pinaka-bless kong pinuntahan. Pag pumunta ka sa Israel, ang tawag doon, promised land, dumapa ka sa lupa at humalik ka bilang paggalang. Tapos ito na, umaawit na yung, alas 12 ang toko El Shaddai. Ito, yung itaas na yan, sa Santa Marta, bundok. Sos, Ginoo ko. Pagdating ng alas 12, saka naman parating ang 350 missile from Iran. Alam mo kung bakit tinarget sila? Kasi lahat ng mayayamang tao sa mundo, pag panahon ng Pasko, ay nagsiselebrate ng piyesta ng Pasko sa Jerusalem mismo. Doon sa pinagtukan ko ang ibaba ng Wailing Wall. Nandoon lahat ng mga Hudyo. Kung hindi lang na-intercept ng Iron Dome, lusaw yung lugar na yan. Kasi ang missiles po yun, kasi malaki pa dyan sa poste. Siguro 2 laki niyan. Pero alam mo ba, God is good. Yung 350 missile, wala pong bumaba. Lahat po na-intercept sa kalawakan. Hallelujah. Kaya doon ko nakita yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang bayan. Amen? Kaya kung ipaubaya mo sa Panginoon, wala kang dapat ikatakot. Sabi ni Lord, everything is under control. Amen? Bakit ang tao natatakot? Tiyakin ko sa inyo, ang mga taong takot mamatay, sila ang unang mamamatay. Pero yung taong hindi takot mamatay, ang haba ng kanilang mga buhay. Amen? Okay. So, nung time na yon, doon ko na-realize na taon-taon pala yun. Umuwi lahat ng Hudyo sa buong mundo sa Israel para magdala ng kanilang handog, pasasalamat sa templo at yung kanilang tulong sa kanilang gobyerno. No? Pero pagpunta mo doon, Diyos ko po, puro naman bato itong bansang ito. Kahit saan ka pumunta, kabatuhan. Pero makita mo, yung mga kabatuhan, may mga tubig na lumalabas. May mga pananim. Blessed talaga sila. Amen? Okay, number 3. Only one thing is necessary. Isang bagay lang pinakamahalaga sa lahat. Yung ginawa ni Maria. Kasi nung time na yon, ang sabi po dito, only one thing is necessary, Bible verse, the Bible verse, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part which shall not taken away from here. Is founded in the verse of Luke 10:42. Naalala ko yun. At doon ako nag-preach sa Santa Marta Parish Church. Itong lugar na ito, nakapunta ako doon sa likod ng simbahan
ng Santa Marta, doon po ang anniversary ng El Shaddai. Tapos doon sa kuweba, sabi nila, Brother Bay, diyan lagi kumakain si Marta, si Maria, si Jesus at ang mga alagad. Kasi pag bumaba si Jesus, nilalakad lang po nila yon from north. Pag bumaba sila pupuntang Jerusalem, si Jesus pag pumunta doon, doon siya dumadaan sa bundok na kung saan ay bahay ni Marta at ni Maria at ni Lazaro. Kaya tingnan po ninyo kung gaano ka-close sila. Si Jesus at si Lazaro, si Marta, si Maria ay magkababata. Kaya yung sinabi ni Marta, Panginoon, sabihin mo naman sa kapatid ko, tulungan ako. Kasi hindi naman nila bisita si Jesus. Amen? Bakit umiyak si Jesus nung mamatay si Lazaro? Kasi si Lazaro matalik na kaibigan at kababata ni Jesus, pati sila ni Marta at Maria. Kaya, binigyan din ni Jesus si Marta. Marta, abalang-abala ka. Hindi naman pinaka-importante yan. Abalang-abala ka sa maraming bagay. Isa lang pinakamahalaga. Mapalad yung kapatid mong si Maria. Umupo siya at takinig ng mga salita na ipinangangaral ko. Amen? Para maintindihan ninyo kung bakit ganun ang salita ni Marta, kasi hindi lang isang busy si Jesus dumalaw doon. Laging dumadaan doon si Jesus sa lugar nila Marta at Maria. Ngayon po, ang Santa Marta Parish Church ay kasama na po sa Pilgrimage Church. Lahat po na mapumunta sa Israel, yung mga nagpe-pilgrimage, mga pari, mga mayayaman, talagang dadaan sila sa simbahan ng Santa Marta Parish Church. Napakalaki. Ang pari doon, taga Mindanao, siya po ay engineer. Ang mga nagpe-pilgrimage doon ng mga Pilipino, may hotel na po yung Santa Marta Parish Church. Wow! Pinagpala ako doon. Bakit? Napuntahan ko yung lugar. Kasi yung Santa Marta Parish Church, yun po ang bahay ni Marta at ni Maria mismo. Actually. At ito palang pamilya ni Marta at ni Maria, napakayaman. Dinonate po ng mga ni Marta at ni Maria ng mga ancestor, yung pong lupa na yon. Nakabakod po yun. Yung bakod na pakahaba, nandyan yung kabila, yung Palestino. No? Kaya, tapos sabi nila, ay ka, brother, gusto mo makita ng puno ng ng igos? Sabi ko, mayroon ba dito? Meron, yun o. Diyan nangunguha ng igos si Jesus at saka si Tapos sabi niya, yung olive tree. Nakita mo na? Yan o. 3,000 years na yung olive tree na yan, pero buhay pa. Ay, alam mo. Kaya alam mo, bitin na bitin ako doon dahil 2 weeks lang ako. Parang namasya lang ako. Dahil anniversary ng El Shaddai doon sa Santa Marta Parish Church. Kasi, wala nang turista. Sabi nga ni Ambassador sa akin, paano ka nakalusot? May advisory ako na walang Pilipino muna pupunta sa Israel dahil nagdeklara na ang Iran ng all-out war. Sabi ko, iwan ko kung bakit pinalusot ako. God will make a way. Pag maganda ang iyong layunin, siya ang gagawa ng daan. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? No. Iyon ang istorya, yung sinabi dito ni Jesus, only one thing is necessary. No? Bakit abalang-abala kayo? Isa lang pinakamahalaga sa lahat. Unahin niyo ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po ng kailangan mo idaragdag na lang ng ating Panginoon. Unahin mo lang si Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba?
Yan. Ha? So ngayon, number 5, what are the 3 ways God provides our need? Ha? Ways God provide for His kids. Number 1, He take care of our physical needs. God promises to provide what we need. In Philippians 4:19, my God shall supply our needs. Siya ang supplier natin. Don't worry. Ha? Amen? Sabi ng iba, mahirap bang Pilipinas? Sabi ko, hindi. Dito sa Japan, 2 years sa missionary, sa Japan, 3 beses lang kayo kumain. Sa Pilipinas, 7. Who? Hindi mahirap ang Pilipinas. Pagising sa umaga, magkape. Hindi pa almusal yun. Pangalawa, almusal. Pangatlo, bago mag alas 12, merienda. 3 na. Pang-4, tanghalian. Alas 3, merienda. 5 na. Amen? Pagdating ng alas 6, hapunan. 6 na. Pagdating ng alas 9, nanonood ng balita, merienda ulit. 7. Bago matulog. Sabi mo, mahirap. Sa amin sa Pilipinas, mamamatay kayo sa busog. Hindi kayo mamamatay sa gutom. Amen? Amen po ba? Ay, nako. Number 2, He give you rest. Ang binibigay ni Lord sa ating kapahingahan. Sabi niya, come and sabi niya, halika kayo, lumapit kayo sa akin. Kayo lahat na papagal na bibigatan sa inyong pasan at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Bakit ayaw mo ng kapahingahan? Kasi ayaw mo naman lumapit sa Kanya. And number 3, He provides direction. Itong ginagawa natin, pakikinig ng salita ng Diyos, God will direct you, your destiny. Dahil nandito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay ilaw. Ano ba ang kuwan ng ilaw? Light to give direction. Simula na makilala mo ang Diyos, nag-iba ang takbo ng buhay mo, inuuna mo ang Diyos, walang sakit ang pamilya mo, pinagpala ng Diyos ang buhay nyo. Woo! And number 4, He give us grace. Amazing grace. Amen? Grasya. Malayo ka sa disgrasya. Alam mo ba magkahawig yung tinig ng grasya o disgrasya? Pag nasa Panginoon ka, malayo ka sa disgrasya. Grasya darating sa iyo. Hindi ka pa humihingi, dumarating na ang grasya ng Diyos sa iyo. Purihin ang Panginoon. Amen! Number 5, sabi dito, He show us how to escape temptation. Maraming temptation dyan. Kasi si Satanas, wala naman sa langit. Wala pang demonyo sa langit. Lahat nandito sa lupa. Amen? Yung 1/3 na naging rebelde ng mga anghel in heaven, nandito sa lupa, binagsak. Yan ang gugulo sa iyo. Pero sabi ni Lord, anak, I show us how to escape temptation. Yung ginagawa niyo, no? Kaya ako, may ilang buwan na ako dito. Sa August, 1 year na. Pero hindi pa ako nakapunta sa worldwide. Hindi pa. Bakit? Subukan mong matukso, punta ka sa Wanchay. Andun yung mga, tapos maya, na, no? Ikaw mismo lumayo sa teritoryo ng mga kaaway. Amen? Huwag mo sabihin banal ka. Amen? Kaya ako hindi ako nagdi-diop. Bakit? Ang misyon ko dito, mahalaga.
to preach the good news of salvation. At ito pong ating mga video na ito, napapanood po yan around the world, sa buong daigdig, sa buong mundo, sa mga gawain ni El Shaddai. Hanggang sa sulok ng mundo, may gawain si El Shaddai. Amen? Wala pa akong di-op. Magdi-di-op ako pag malapit ako umuwi. He saved us, number 6. And number 7, He give us peace. Iyan ang binibigay ng ating Panginoon. Ililigtas ka niya, tutulungan ka niya para mapagtagumpayan ng mga tukso. Ang iyong buhay, punuin niya ng grasya, katulad ni Mama Mary. Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ibibigay niya sa iyo ang direksyon ng buhay mo para magiging maganda. Sabing inawit kayo na, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Magsitayo na tayo. Yan. So yan po ang ating aralin ngayon. Yung atin pong sinabi dito, do what I say, you will live. Paano mang sinabi ni Lord, sundin mo ang kanyang kautusan. Hallelujah, Jesus. Just close your eyes, then open your heart to the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Yes, O Lord. Wala po kaming inaasam, kundi makatulad ka, maranasan ang iyong kabanalan, maranasan ang iyong presensya sa araw-araw. We pray, O Lord, sa aming mga kapatid na nandito ngayon, naway mapagpala mo sila sa kanilang mga pangangailangan, spiritual, material, financial, and physical. I-bless mo rin, Lord, ang mga employer nila, ang kanila pong mga mahal sa buhay na naiwan sa Pilipinas. Sa iyo namin pinakatiwala ang lahat ng ito. Ngayon, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pasalamat. Iyo ang lahat ng ito ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ay, Amen! Amen! God bless you all. Manatili tayong nakatayo at sama-sama natin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos, Espiritu Santo. Amen. Siya'y naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyo'y makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mo ay di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa nood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan.
Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako'y kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat sila'y magtas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlim. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantaing ang lupain ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless us always. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Secretary Church. God bless. Happy anniversary, Saturday group.